Lagpas 1 million pesos na raw yung nagastos dito sa Honda ADV 160 na to. Kung gusto nyo malaman kung paano umabot sa ganung presyo, watch this video. So good afternoon guys, no? So ako nga pala si Project Lextech, no? So ako yung nag-build ng ADV 160 na worth 1 million yung setup. So ngayon discuss ko lang natin yung kung bakit siya umabot ng 1 million. Marami kasi nagtatanong eh. So dito kaya ito umabot ng 1 million kasi lahat ng nakakabit dito is mga original parts talaga. So premium talaga, premium items. So hindi tayo nagkabit ng mga copy o copy premium na tinatawag nila. Dito talaga mga original. So umpisa natin dito sa itaas, no? Sa manibela muna tayo. Umpisa natin sa Brembo. Brembo siya na RR Corsa Corta RCS CNC. So ang price range po niya is 90,000 to 95,000. So yun. Ngayon dito naman sa fluid tank niya, ito yung original na AEM na titanium. So dito marami nagsasabi na overpriced daw. So check natin sa Shopee kung magkano. Yan. Ito naman 1.6 lang, di ba? 1.6. Kasi ito yung peke. Kaya 1.6 lang. Hindi yan original na titanium. So ito titanium siya talaga. Pero ang price nito sa amin is 28,000 lang. Sa ibang seller, nasa 35,000 talaga SRP nito. Kaya lang ko, sinabi ko 28,000 lang. Actually, maapektuhan yung nagbebenta nito dahil sa sinabi ko 28,000 eh. Sunod naman natin yung handlebar natin. Ito naman, pure carbon siya, pure carbon. Pag ginawa ka mo ito na hindi nakakabit, para ka lang mawak sa isang pentel pen, ganun kagaan lang siya. Ganun. So, pure carbon talaga from Thailand. Ang may gawa nito is GoWorks. Yun. GoWorks. Yan. From Thailand pa po siya. So, price pa man po nito is 7,500 ang SRP. Pero binibenta natin yan sa halagang 7,000 lang. 7K dito. 7K, oo. Dito pa rin tayo sa taas. Meron tayong H2C na windshield. Worth 3,000 naman po siya. Tapos, meron din tayong sequential signal light. 3,000. Pagka dito sa amin pinakabit, free na install, 3,000 siya. Ganun. Sunod na natin yung kung bakit mas maganda itong tinatawag natin sequential signal light. Ito kapag ka natumbang motor mo, hindi siya mababali. Flexible siya. Ang kagandahan pa sa kanya, yan, ganyan siya kapag nagsisignal light. Maganda yung sa likod, pag nakita mo yung sa likod. So, bali yung 3,000, harap-likod na yun. Sa harapan, color white yung pinaka-park light niya. Sa likod, kulay red naman na nag-match sa taillight natin. So, yung taillight naman natin, ang brand naman nito is JPA. 4.5 ang price niya pag binili mo. Plug and play din naman siya, pero ang gagamitin mo, ang problema lang dito sa signal light. Kung stock ang signal light mo, magagamit mo yung signal light nito. Pero pag naka-sequential signal light ka, hindi mo magagamit yung signal light nito. Sa headlight naman, ito may headlight natin. So, naka-projector lamp na siya na 3 inches. Tapos, built-in na talaga to. So, ito na talaga to. Buong assembly. Ang brand niya is DJC. 9,000 lang po siya. So, pag bumili kayo, plug and play, 9,000. Pwede nyo balik sa stock. Pwede nyo, pag gusto nyo balik sa stock, madali lang balik. Ayun. So, dito naman tayo ngayon sa conversion ng front shock natin. So, ang brand natin is GFE. Universal front shock siya na pang big bike. So, kahit anong big bike pwede siya ikabit. Kaya lang, kinonvert natin to pang ADV. Pero, bukod doon, nagpalit din tayo ng T-post kasi kailangan natin maglaki dahil malapad siya eh. So, naka-CNC T-post po tayo na pasok para sa ADV natin. Ang price range niya is 120 po yung price nito. Kasama yung shock tsaka yung T-post. Yung conversion niya, buong conversion, 120,000. Tapos, dito naman po, sa brake system naman natin, naka-Brembo CNC tayo. Ang price po nito, nakuha ko is around 40,000. Pero ang SRP po nito, based po sa aking ginawanan is 52,000 po talaga. Hose naman natin, ng brake system ng hose natin, naka-Earth po tayo, pati fittings natin, original Earth to. Tapos may kasama ng 3 Staubli na quick release na original na titanium. So, ang price naman po nito is 134,000. Bakit siya mahal? Talagang kahit magtanong kayo sa mga nakakaalam talaga na yung presyo nito, yun talaga. Ngayon naman, dito naman tayo sa part ng rotor disc, tsaka ng mugs. Yung mugs, yung rim set na to, pang ADV talaga to, pang ADV 160. Ngayon,
Nabilit ko to kay June Shop. Hindi ko binibenta to, pero kay June Shop ko siya nabili. Ang price naman niya is 28,000. Yan. Ngayon, dito naman sa rotor disc, kasama yung plate na conversion na to, kasama yung lahat ng nakakabit na mga bushing niya yan. Inabot po ako dyan ng 35,000 sa conversion na yan. Kasama na yung disc po. Yan. So dito naman sa likod, no, ang rear brake naman natin, tuwagin nila to Brembo Doraemon. So ito yung preno na ginawa ni Brembo nung time ng era ni Valentino Rossi. So isa siya sa mga part na, sa MotoGP parts kung tawagin. So ang price naman po nito, based naman po doon sa kinuhanan ko, ang SRP niya daw po sa ngayon is 145. Pero sabi nga ni Brembo, wala kaming fixed na SRP talaga kasi pabago-bago talaga. So dito, nakuha ko to ng halagang 120,000. Yan. Ngayon, bukod pa po ito. Makapansin nyo, may naka-CNC ako na bracket dito. So yung bracket na to, gawa naman po ni Project EPA ito. Pinagawa ko ng sukat sa kanya para sa Brembo Doraemon. Ang price naman niya is 3,500. Tapos nakakamoy tayo na swing arm. Kamoy na swing arm. Ang price naman niya is 20,000, pero yung iba nagbebentahan 22,000. Pero pinakamurang nakita ko nito is 18, kaya lang nakakuha na ako ng time na yun na 20,000. So ito, BRD radiator, for ADB 160 talaga. So actually ano to pasok naman sa PCX, kaya nakita mo may PCX na nakalagay. Si PCX kasi unang ginawa ni BRD. So same lang naman sila kasi ng engine, kaya pumasok naman yung sa pang PCX. Ang price naman nito is 4,500 hanggang 4,800. Tapos naka-shock din naman tayo ng Öhlins. Nung time na nakuha ko to is 47,000 nung time na yun. Ngayon nagbago na ulit kasi ang price ni Öhlins. Ang SRP yata ngayon nila is 50,000 na. Yun. Ayan, ito, marami nagtatanong na ito. Meron ba talaga nilabas na akrap ang ADB 160? Sasagutin ko po kayo, wala talaga nilabas na akrap ang ADB 160. Itong akra na to, original po ito. Yung pinakabuong canister, original po. Kaya kahit kuhanan nyo ng video yan, makikita mo talaga kung rig o hindi. Pure carbon po to. Original po to ng canister na Acra Pobic. Ngayon, itong tubo na to, pinagawa lang to para pumasok sa ADB 160. Pero original yung canister natin. Sound check natin. Yun. May silencer yan ha. Pagdidinig ko sa'yo. So ito, wala kang huli. Upon checking sa decibel nito, nag-range lang to ng 85 decibel. Okay. 85. 85 lang to, 85 lang decibel. Pero once na in-open mo, umabot siya ng 105. Bawal na yun. Oo, bawal na. Pero buong buo. Kahit yung Atom Project na pipe, walang sinabi, mas gusto ko, mas bet ko tunog nito. Pagka ano, isa sound check ko to na nakatanggal yung silencer para marinig. Naka-silencer pa yan, pero buo na tunog, di ba? Yung price nito, nakuha ko to kay AGM para yan ha, malinaw. Kinuha ko kay AGM, hindi ako nagbebenta nito. Price nito, nakuha ko siya ng 40,000 para sa canister tsaka bagong tubo para dyan. Ito sa rotor disc sa likod, naka 240 tayo. 7 speed naman to. So price range is 6,000 to 7,000. Dito naman, siguro kilala nyo naman itong mating na to, H2C mating. So alam nyo ang price nito, di ba? Nasa 4,500. Kaya lang yung stainless niya, ginawa natin carbon. So pinaka-carbon natin to, umabot tayo ng parang 7,000 na siya buo. Ganun. Kasama na yung carbon na to. Ganun. Carbon talaga siya, kahit titik mo maigi. Di ba? So yun. Tapos dito naman, ito naman yung camelback seat natin na Neuwatt done. Dati twirl lang ang carbon. So nagpa-mold tayo ng bago, ginawa natin forge. So 7.5 yung upuan, tapos yung pinagawa nating forged carbon na pure forged carbon talaga. 2,500 pala, sorry. Ayan. So dito ipakita naman natin lahat na naka-carbon. No? So dito sa likod, kasama to naka-carbon. Then pati itong ilalim. So yung mga black parts niya na inner parts, yun yung kinarbon. Ngayon, meron lang tayong hindi isinama, mamukod tangi ito. Kasi
based sa experience ko nung before, may nakasama ako sa show na pati to naka-carbon, hindi na maganda tignan, over na. So meron ako mga part na hindi pinalagyan ng carbon, gawa nung gusto ko magkaroon ng contrast. So ganun siya. So kaya nag-iiba yung dating niya compared sa puro carbon yan, hindi na maganda tignan, nag-over na. So pagkakaiba lang ng carbon natin, talagang maganda yung pagkakagawa, wala makikita ang alon. Yan. Ito yung twill na tinatawag. Ito naman yung forge namin. Sa forge namin, ito maraming nagsabi sa akin na nagka-carbon na mahirap yung ginawa ng taga-carbon ko dito. Na which is maganda maganda talaga yung pagkakagawa Bawat angle nagbabago-bago siya So yun yung isa sa nagustuhan ng mga tao kapag nakikita siya, natutuwa sila doon sa carbon parts na yun, kung ano yung mga naka-carbon. Ngayon, hindi lang dito yung naka-carbon sa mga part na to, pati sa ibabaw, pati sa ilalim. Carbon lahat yan. Nasa ilalim, carbon lahat. So yun. Sa front fender naman, actually, ito yung tinatawag nilang stock front fender. No, which is hindi ko medyo gusto yung forma niya. Kaya lang, pinakarbon ko na. Dati na kasi naka-carbon to. Pero hindi ko muna pinalitan. Pero actually, papalitan ko siya by next week. So, pakikita ko sa inyo kung ano yung ipapalit ko. So, ito talaga yung dapat na nakakabit dyan. Kaya lang, minulan tayo sa oras at ito, dalawang part to. Pang XADV to na front fender. So, makikita mo naman ang forma. Iba talaga. So, ngayon, bakit magkakasya to dyan? Pang big bike yan, di ba? So, bakit nga ba magkakasya? Kasi, kinonvert na namin to. So, mapapansin mo, may fiber cloth pa, no? So, yun. Para lang mapasok natin doon. Kung gusto nila magpagawa ng ganyan, available na sa'yo? Oh, pwede naman. Pero patapusin mo na to para mas makita nila yung output talaga na maganda siya. So, ito, ika-carbon pa namin tong part na to. Pero this time, itong part na to, matte black lang talaga. Excited yung top Oh, maski ako na-excite ako kasi isipin mo, ang ganda ng forma niya, ilalagay mo dyan, di ba? Dalawang part yan. Walang sayad to. Inaayos na to. Yan, kaya nga mayroon tayong carbon dyan kasi nilubog namin yun para hindi tumama yung gulong. So dito naman tayo ngayon sa tinatawag natin GR5 na titanium balls. So itong motor na to, around 95% na naka GR5 na. So iba-iba ang sukat ng tornilyo, no? So mentras lumalaki, mas nagiging mahal. Mentras sumosobra liit, lalong lumala, nagiging mahal. Ganun naman siya. So sa top box pa lang natin kung gaano karami na, makikita nyo naman. Magkano isa rito ka? Pinakamababa is 160. Pinakamababa sa maiksi. So yung iba dito mahahaba yung nasa loob. Yung iba maiksi. Iba-iba. So dito nagmabot tayo ng almost 100,000 mahigit Hindi ko na ma-compute sa dami kasi niya. So yun. So iba-ibang parts ganun. Lahat ng almost 95% na siya na naka-titanium bolts. Kahit sa CVT natin, makikita mo lahat. Kahit ito, yung sa airbox, lahat yan. GR5 na. Multi mo yung sa mudguard natin. Multi mo yung nut sa likod. Titanium. Yung nut na lang na yan, 180 pesos na kagad yan. Nut pa lang. Lahat to, yan. Puro titanium siya lahat. Kasama to. Titanium din, bar end. Dito lang, 2.5 na to. Ito lang. So ito, pahabol natin, yung Malossi hand grip na original na Malossi hand grip. Ang price naman nito is 2,000. Iba, benta 2,500, pero 2,000 lang talaga ang SRP nito. Ayan. So yung kulay niya, ganyan talaga. Akala mo faded, pero yan talaga yan. Akala mo yung naninilaw na. Pero yan talaga kulay niya. Dito naman tayo sa part ng sound system, no? So marami nagtataka, bakit sa kotse pwede ka naman makapag-setup ng halagang 40,000? Depende kasi sa brand na ikinabit po, no? So dito, pinakamababa lang natin price na is yung category 7 natin na monoblock. Ang price nito is nasa 7,000 plus lang. So yun yung mababa. Monoblock lang to pero 7,000, no? Pero mataas kasi yung baka mamaya sabihin nyo, overpriced pa rin yun sa category 7 ko na 7,000. Kasi, kung titignan mo, ito yung monoblock na 800 watts nila. RMS. 800 watts po yan. Baka akala nyo yung 350 yan. Yung 350 mura lang talaga yun. So, yun. Ngayon, capacitor naman natin, ginamit natin Boss Audio, which is meron siyang 10 farad. 10 farad yung niya. Yung capacitor na to. So, ang price naman nito, kahit tignan nyo sa market to, kahit sa online, tignan nyo, 12,000 talaga ang presyo nito. Yan.
Ngayon, yung nasa ilalim, nandun yung Rockford Postgate natin. Hindi nga lang nakikita, kaya tayo may blower dito para dun sa ampli sa ilalim. Kaya may blower yan. Rockford Postgate po yun na nasa ilalim na meron siyang 950 watts RMS para sa separates natin. So ito yung mid-range natin na ginamitan natin na Rockford Postgate din na coax. Ang pares po nito nag-aalaga ng 7.5 ang pares. 7.5, 7.5. Yung ampli sa ilalim, 18,000 po yun. Tapos sa mga ginamit na wire harness, umabot din tayo almost 5,000 sa wire harness pa lang, no? So, bakit ganon? Meron kasi talaga tayong mga proper na ginamit na na harness kasi para maiwasan natin yung sunog, lalo na kung ganito kalakas yung watts na ilalabas mo. So, marami naman na nakarinig ng sound system nito na talagang nagustuhan nila at solid talaga yung tunog, which is hindi nakakapanghinayang kapag narinig mo yung tunog talaga. Yan naman yung tweeter natin. So, tweeter natin, category 7. Price naman niya is 1,800 lang, pares. 3 inches yan na bullet type. Kaya napakaganda ng kalansing natin dyan. So sa subwoofer natin, marami nagtataka kung saan nanggagaling yung bass na tunog. Kung bakit ganun ka-solid. Ito yung dahilan kung bakit. Yan. Naka 10 inches tayo na Kicker Comp 3 na dual voice coil. So, dito lang sa nito, medyo pricey yung makuha ko kasi wala akong makuha na supplier na may bagong stocks. Kasi gusto ko bago yung stocks para sigurado ko yung pinaka mga rubber niya bago pa. So, dito, talagang ito, maganda na maglaro to. So, yan. Ang price naman nito nung nakuha ko siya is 11,000 ang time niya. Top sound check. Sound check. Sige, sound check tayo. Looking at the clock, it's about that time when I actually give a fuck what your reputation is. So ngayon nakalimutan natin yung may battery nga pala to, no? So marami nagtatanong paano kinakaya ng battery kung yung battery lang ng motor yung nakakabit sa ganitong kalakas ng mga ampli na nakakabit, no? So ang ginawa naman po natin dyan, nagpa-build tayo kay Lemera. So dito ipopromote ko si Lemera dahil talagang bumilib ako sa binuild niyang battery. Na dati, mabilis mag-drop pagka bumibili lang ako na ibang klase ng battery. Ngayon, nagpa-build ako sa kanya ng 8 tube na tag 8 amperes na lithium-ion na battery. Na binild niya na 8 pieces na pinagsama-sama. So ngayon nakalagay ito dito. Kung mapapansin nyo, naka-extend ang makina natin. Naka-extend. Plus 3 yan, plus 3. By J. Balyada yan. Extended po yung natin, yung engine hanger natin, naka-extend siya ng plus 3. So, ngayon, para magkaroon ng pwesto yung battery sa loob, kung makikita nyo, makikita mo yung parang kumikinang sa loob. Yan, yung parang insulation, parang gano'n. So, yun yung nandun yung battery natin. 8 tube yun na tag 6 inches ang haba. So, meron tayong battery na 48 amperes. Ang halaga naman niya, nung pinabuild natin siya is 15,000. Pagdating naman sa paint natin, ito talaga marami nagkagusto sa kulay, no? So, maraming nagsasabi, mahirap gawin tong kulay na to kasi ito yung tinatawag nilang chameleon purple. Pero yung chameleon purple na to, meron siyang 4 colors lang. Hindi namin ginawa yung 8 colors o 7 colors kasi medyo hindi ko na gusto yung kulay ng mga mas maraming kulay pa eh. So dito, maraming nagkagusto ng kulay na to. Ang tawag dito, chameleon purple. Ayun, ang paint na ginamit namin dito is yung tinatawag nilang Mica na brand, Mica. So ang price naman nito, kung papapintura kayo sa amin ito, 15,000 siya talaga. Hanggang doon na lang ako. 15,000. Kasi yung 250 ml pa lang ng parang isa Coke na 250 ml na bote, 4,500 na kaagad ang isa nun. Eh, dalawang ganun yung nagamit dyan. So, yun. Kaya siya naging 15,000 yung price nung repaint nito. Ano matagal na ba abutin? Pag nagpa-repaint kayo sa akin, talagang kailangan 10 to 15 days. Kasi gusto ko tuyo siya bago i-bapping. So ngayon, doon sa mga may tanong pa rin regarding sa mga nakakabit dito, invite ko na lang kayo dito sa shop namin. No? Located lang po siya sa tapat ng Jollibee Potrero, Malabon. In front lang kami ng Jollibee Potrero, Malabon. No? So, MacArthur Highway. Yan. So, number 6 Avocado Street, yung street namin dito sa gilid. So, madali lang makikita sa Waze, number 6 Avocado Street. Punta na lang kayo para sa mga inquiries nyo.
Yan. Ano yung mga service na ino-offer nyo dito? Oh, at the same time, sir, meron din tayong mga iba't ibang klase ng services like yung sa mga basic PMS, meron tayong full PMS package. Tapos, the same time, may mga binibenta rin tayong mga top box na nasa atin yung pinakamurang price. So, yun yung isa sa mga pagmamalay ko na dito may sasagad namin ng presyo sa inyo na hindi nyo mabibili sa ibang tindahan. No? At the same time, may mga helmet din tayo. No? Tapos, nag-CBT tuning din tayo. So, dala natin JBT at HIRC. No? So, pwede tayo mag-tune using dyno para makita nyo yung performance ng CBT na ipapalit natin. Meron din tayong remapping services. Sa ngayon, naka-promo po kami hanggang katapusan na lang, no? 1.5. So, ang remap namin talaga is 2,000. Kahit naman tingnan natin yung 2,000 na yan, mura pa rin yan sa iba, pero hindi tayo copy-paste. Talagang ginagawa natin yung mapa, sa harap nyo mismo, gagawin namin, i-explain namin sa inyo kung para saan talaga yung remap. So, ang gamit natin, AEM, ang AFR reader natin. Ito, 100% accurate. So, ganun. So, pag nag-remap tayo, dito natin nakikita yung accurate na AFR. Hindi tayo nag-remap ng walang bang sensor na nakakabit. Ganun. So, lahat naman ng services, from overhauling, kagaya ng Vespa na to, i-overhaul natin. So, imagine, Vespa to. So, ginagawa natin. So, inantay na lang natin yung parts na ito. Bubuyin na natin. So, lahat naman ng klase ng motor, kinikater natin. Pero mas specialty namin talaga is Honda. So yun guys, no, invite ko kayo sa shop namin. In case na may tanong kayo regarding sa mga parts, pwede naman kayo pumunta. At the same time, pwede ko naman kayo mabigyan ng discount, lalo na kung subscriber kayo ni Nubi Rides, no. So expect nyo na bibigyan ko kayo ng magandang presyo at the same time, quality service ang binibigyan namin dito. Hindi kami yung quantity. Kung talagang quality service kami pagdating dyan. Complete tools, kung makikita nyo, may mga special tools lahat, kompleto sa gamit tayo. So, ito yung natin. Even ball race, meron tayong mga proper tools na wala sa ibang shop. Open nga pala ang shop natin Monday to Sunday, 9 to 6 p.m. Minsan may maabot kami 8 o'clock minsan eh. Kaya lang, pinipilit namin maaga, kaya lang hindi namin matanggihan yung buong customer pag dumarating talaga ng alanganin. Invite ko na rin kayo na i-like yung page namin na Project Lextech Motolab. Once na naka-subscribe kayo or naka-like kayo sa page namin, expect nyo na meron kayo additional 5% discount sa lahat ng item na bibili nyo dito sa amin. Alright guys, so sana nagustuhan nyo yung video natin today. Yan again, kung gusto nyo maging ganito kaganda yung ADV nyo, pumunta na kayo dito sa Project Lextech. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.